Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Makati. Naisip ni Sal na kahit kaunti pala ay may totoo sa mga sinabi sa kanya noon ng babaeng ito na Serena pala ang pangalan. Buong akala niya ay Irene talaga ang pangalan nito. Malapit man sa totoong pangalan nito ang pangalang ibinigay nito sa kanya, malinaw pa rin na nagsinungaling ang babae sa kanya. Nobya na ito ni Miguel. Marahil ay hindi bayarang babae ang babae gaya ng naging sapantahan ng kaibigan niya. Pero marahil din ay hindi ito ang tipo ng babaeng mapagkakatiwalaan at nanaisin niyang makasama habang buhay. Pamilyar siya sa mga babaeng katulad nito na maaari namang maging matino pero hindi nagpapakatino. Hindi niya maipaliwanag kung saan nagmumula ang nararamdaman niyang galit dito. Oo, at mayroon siyang karapatang mainis dito dahil hindi siya nito hinintay sa hotel suite noon at ngayon ay natuklasan niyang ibang pangalan ang ibinigay nito sa kanya. Pero bakit para siyang maluloko ng husto sa radaraman niyang galit para dito? Hindi normal iyon. Noon kayang nagkasama sila sa Hong Kong ay may relasyon na ito at si Miguel. Pero bakit pa interesado pa siyang malaman iyon? Wala naman nang mababago pa. Sa malaot madali ay pareho na silang ikakasal sa kanya-kanyang kasintahan. Ano ba ang iniisip niya? Na maaaring sila pa ring dalawa ni Serena sa bandang huli? Hindi mo ba naiisip na sobrang kabaliwan niyang iniisip mo? Ni hindi mo nga siya kilala. Ilang lalaki ba sa mundo ang nagpakasal sa babaeng naka one night stand lang nila? Baka ikaw ang kauna-unahang gagawa niyan sa lahi ninyo. Oo nga naman, ang talino mo. Saktan mo ang lola mo at kalimutan mo na lang lahat ng mahalaga sa'yo. Dahil lang sobrang nabighani ka sa babaeng iyon. Ang kapal din ng mukha mong isipin na may posibilidad na piliin ka niya. Paano kung si Miguel ang mahal niya? Nainis siya sa sarili sa itinakbo ng isip niya. Tila napakalaki ng ego niya na hindi niya mapalampas ang ginawa ni Serena o ang hindi nito ginawa. Ano kaya ang sasabihin at iisipin nito kung sakaling malaman nito na handa siyang ipahanap ito noon? Mabuti na lang at hindi niya itinuloy ang plano niya. Ikakasal na ito sa Disyembre at sila ni Candice ay sa Nobyembre naman ikakasal. Sa totoo lang ay hindi niya nagustuhan ang pagsagot nito sa tanong ni Miguel. Wala pa naman kasi silang napag-uusapang petsa ng kasal nila. Pero kung sakali man na mapag-usapan na nila ang petsa ng kasal, natitiyak niyang bago mag-Nobyembre iyon. Katapusan na ng Mayo at kung matutuloy ang merger ay malamang na ikasal sila nito ng Agosto. Noong nakaraang buwan, nagsimula ang mas matinding ad at promotions ng kumpanya ni Candice at napag-usapan na nila ng lola niya na kailangan nilang samantalahin ang pagdodumina ng mga ito sa merkado. Maraming alam ang lola niya, mula sa paggawa ng pinakamasarap na pasta sauce hanggang sa kalakaran sa stock market. Hindi maaaring mapaglalangan ang matanda. Sa katunayan ay marunong na rin itong magtagalog, bagaman hindi ito gaanong nakakapagsalita niyon. Inaral nito ang lengguwahe upang marahil ay walang makaligtas dito ng mga salita mula sa kanya. Ito ang suman, Sal, nakangiting wika sa kanya ni Candice. Pinigil niyang mapabuntong hininga. Lalo lang ipinakita nito na hindi pa siya nito lubusang kilala. Masarap, wika na lang niya rito. May impresyon ng babae na wala siyang masyadong alam sa kultura Filipino. Kahit ilang ulit na niyang nasabi rito na matagal siya, kung mamalagi sa bansa, ay parang nakatatak na sa isip nitong mas Italyano siya kaysa Pilipino. Kung minsan ay hindi niya maiwasang isipin na hindi lang ito nakikinig ng mabuti sa kanya tuwing sinasabi niya iyon dito. May mga pagkakataon na akala niya ay tutok na tutok ang atensyon nito sa sinasabi niya, pero kapag nagtanong na siya rito tungkol sa sinabi niya ay malayo ang tugon nito. Isa lang patunay iyon na wala talaga ang diwa nito sa kanya, kahit nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Sa totoo lang, mabait talaga ang babae. Kung sa bagay, pareho lang sila na walang gaanong alam sa isa't isa. Hindi niya mapilit ang sarili na magkaroon ng interes sa mga bagay na may kinalaman dito. Alam niyang mali iyon dahil bilang kasintahan nito, alam niya dapat ang mga bagay-bagay tungkol dito.
Maaari niyang mabilang sa kanyang mga daliri ang mga nalalaman niya tungkol dito. Alam niyang mahilig ito sa beach. Magkaiba sila nito. Hindi siya kailanman naging taong dagat. Marunong siyang lumanggoy pero hindi siya mahilig sa beach. Hindi niya gusto ang Boracay, Amanpulo, Palawan, ni hindi rin niya gusto ang Bora Bora o Cabo. Pero gusto niya ang Hong Kong. Oo nga, Hong Kong na naman. Laging may something doon na gusto niya. Hindi dagat, kundi siguro yung gulo, yung bilis, yung ingay. Baka doon siya mas buhay. Ano lang ba ang narating niya sa lugar na iyon na kayang ikutin sa loob ng ilang araw lang? Maaari nga niyang marating ang buong lugar sa loob lang ng isang araw. Sa totoo lang, bukod sa ubasan ng lola ko, gusto ko rin ang Paris. Sa lahat ng hotel na natuluyan ko, pinakagusto ko ang Ritz. Medyo gusto ko rin ang New York. At gusto ko ang Teterboro. Napabuntong hininga. Kung saan-saan na siya dinadala ng isipin niya at walang sense pa ang naiisip niya. Kaawa-awa siya. Hindi ba at kaawa-awa na ang paboritong lugar niya ay ang vineyard ng lola niya na may 2 dekada na nitong naibenta? Ilang taon din ng kanyang kabataan ang ginugol niya roon. At ang pangalawa sa listahan niya ng mga paborito niyang lugar ay isang hotel. Ang gusto niyang lugar sa makulay na New York ay ang airport ng mga pribadong eroplano, ang Teterboro. Wala na ang edad niya sa kalendaryo, kung tutuusin ay nakapunta na siya sa iba't ibang panig ng mundo pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na i-explore ang mga lugar na iyon dahil ang tanging rason kung bakit naroon siya ay dahil sa negosyo. Pinakamasama pa nga, may espesyal pa rin siyang pwesto sa puso para sa Hong Kong dahil minsan, nag-enjoy siya ng sobra doon kasama si Elaine o kaya si Serena. Bago pa may makahalata sa mga kaharap niya sa hapag na lumilipad ang isip niya, nagpa siyang pagtuunan ng atensyon si Candice. Gusto niyang maibalik dito ang pag-aasikaso nito sa kanya, kaya siya na ang nagsali ng katas ng dalandan sa baso nito. Mas mabuti pang hindi mo siya bigyan yan, ani Miguel na ikinasorpresa niya. Bakit naman? Nakakunot noong tanong niya rito. Palagi mong nakakalimutan, mahal. Natatawang sabi ni Candice. Hindi siya sigurado kung pinipilit lang ba nitong tumawa. Hindi pa sila nagkakasama na ganito siya tumawa. Hindi ako pwedeng uminom ng katas ng dalandan nang hindi umiinom ng pampabawas ng asido. Ay sos! Dapat yata alam niya yan. Pasensya na, mahal, palagi ko talagang nakakalimutan. Hinalikan niya ang pisngi nito. Ano yan? Muntik nang mapatili si Serena nang marinig ang tinig ni Miguel. Ibinalik agad niya ang papel na bulaklak sa purse niya. Nakalagay iyon sa plastic para hindi madumihan ng make-up na laman ng kanyang kikay purse. Wala. Na-guilty siya. Pero hindi nito dapat malaman ang kahulugan sa kanya ng papel na bulaklak na iyon. Ibabaon na nila sa limot ni Sal ang lahat. Malamang na hindi rin ito gugustuhing malaman ni Candice ang tungkol doon. Nasa iisang bubong silang 4. Ano ang buting idudulot ng isang revelasyong wala rin namang saysay? Nakakaramdam ka ba ng kaginhawaan dito? Tanong niya nang may ngiti. Oo, sigurado ka ba? Kanina pa kitang napapansin na parang may iniisip ka. Wala kang dapat ipag-alala. Tumawag ako sa nurse ng mama mo, maayos daw ang kalagayan niya. Sabi ng mga doktor, baka magkakaroon na siya ng transplant bago matapos ang buwan. Totoo ba yan? Natutuwang paniniguro niya. Oo. Pwede ba akong pumunta doon? Siyempre. Naluha siya. Basta pag pinag-uusapan ang kanyang mama, nagiging sensitibo siya. Lumapit ito sa kanya at naupo sa kama. Muli niyang tiniyak na magiging maayos ang lahat para sa kanyang mama. Sa katunayan, kung gusto raw niyang umuwi, walang problema doon. Hindi, uuwi lang ako kapag sasailalim siya sa operasyon. Sige, ano man ang gusto mo. Okay ka lang ba? Bakit hindi ako magiging okay? Hindi niya gustong isatinig ang opinyon niya na parang apektado pa ito kay Candice. Naiintriga siya sa totoong nangyari sa mga ito. Hindi niya alam kung apektado ito ng galit o ng pagmamahal sa babae. Pero mas gusto niyang isipin na galit ang dahilan kaya apektado pa rin ito kay Candice. Mukhang wala naman sa tipo nito na mag-aalok ng kasal sa kanya kung iba pa ang mahal nito. Siguro galit niya ang nakaapekto sa kanya. Ano kaya ang ginawa ni Candice na ikinagalit niya? Pero hindi naman siguro ito matinding galit. Magalang siya sa babae, ganoon din ang babae sa kanya. Sige, magandang gabi. Magpahinga kang mabuti. Bukas, mamamasyal tayo rito. Oo, okay.
Iniwan na siya nito pagkatapos siyang hagkan sa noo. Tumawag siya sa kanila at nakausap niya ang nurse ng kanyang mama. Ayon dito ay paganda raw ng paganda ang kalagayan ng kanyang mama. Mukhang nabuhayan nga ito ng loob nang malaman nitong mayroon na itong donor. Maayos naman daw ang isinagawang test sa araw na iyon. Hindi siya makatulog. Parang nawala ang pagod niya sa biyahe. Alas 8 pa lang ng gabi pero tahimik na roon. Ang tanging naririnig niya ay ang huni ng mga kuliglig. Hindi na niya binuksan ang aircon dahil malamig sa lugar na iyon. Nang hindi talaga dalawin ng antok, nagpa siyang bumaba. Nagtuloy siya sa porch. Mayroong native na duyan sa dulo niyon. Nahiga siya roon. Matagal na siyang hindi nakakapagbakasyon. Marahil ay makakabuti rin sa kanya ang pagpunta roon. Okay na sana ang lahat kung hindi lang sa muling pagkikita nila ni Sal. Hindi niya inakalang muli nitong guguluhin ang isip niya. Naiinis na siya sa sarili. Si Sal na naman ang laman ng isip niya. Marami na siyang oras na naubos sa kakaisip dito, pero parang hindi pa rin tapos iyon. Magkasama lang sila ng 2 araw para sa Diyos. Bakit parang tuwing maiisipan niyang magbabakasyon ay nagpapakita ito sa kanya? Parang ayaw nitong makapagbakasyon siya ng tahimik. Naalala niya kung paano binanggit ni Miguel ang Hong Kong kanina. Hanggang sa mga sandaling iyon, naiinis pa rin siya rito. Sana hindi na lang iyon binanggit ni Miguel sa harap niya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Siguro ay isang usapin ng pride o ego iyon para sa kanya. Malaki ang posibilidad niyan. Naging nobya ni Miguel ang nobya niya. Siguro masakit iyon para sa kanyang ego. Kaya kinailangan niyang ipaalala na minsan ay may naging ugnayan sila. Pero hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Marahil natatakot din siya na malaman ni Candice ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila sa Hong Kong. Davao at Hong Kong, sa lahat ng lugar, Rain? Muntik na siyang mawala ng balanse sa duyan nang marinig niya ang tinig ni Sal. Akmang babangon siya, ngunit inagapan nito ang balikat niya. Banayad nitong diniinan iyon, saka naupo sa tabi niya. Sa pakiwari niya ay bibigay ang duyan. Malaking lalaki ito. O mas gusto mo bang gamitin ang totoong pangalan mo? Ano nang ginagawa mo dito? Tanong niya nang may pagtataka. Akmang babangon uli siya nang pigilan siya nito. Huwag. Ang ganda mo doon. Miss mo ba ako, Irene? Napalunok siya. Ano ba to? Hindi tamang itanong iyon sa kanya. Ano bang inaasahan nitong sagutin niya? Gusto na sana niyang makalayo, pero nakahawak pa rin ito sa braso niya. Hindi rin siya makabuelo dahil nakaupo ito at hinaharangan siya. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Naalala mo ba ang Hong Kong, Serena? Iba ang dating ng sinabi nito sa kanya. Hindi niya gusto ang itsura ng mukha niya. Parang nanunuya. Ano bang ibig sabihin nito? Ipinapaalala ba nito ang nangyari noon? Hindi ba pwedeng tumahimik na lang siya at hayaang mabuhay silang masaya? Medyo, narinig mo na ba ang one night stand, Sal? Nabigla siya sa lumabas sa kanyang bibig. Marahil ay ang pride niya ang nangibabaw sa mga sandaling iyon. Ang lakas din ng loob nito na magtanong ng ganoon habang iniwan siya at sukat nito. Ipinamumukha ba nito sa kanya ang nangyari? Walang salita, isang origami lang. Aba, ang annoying ng origami na iyan. Itinapon niya ito. 2 gabi sunod-sunod yan, Serena. Hindi na isang gabing pagsasama yan. Umiti siya ng sarkastiko at napailing. Bigla kang naging teknikal sa akin. Pareho pa rin ang premise. Kung hindi mo makalimutan, ewan ko na sayo. Mag-move on ka na. Wala yan. Tunay ba? Magkasalubong ang kilay niya sa tanong. Duda ako kung wala pa ring kahulugan iyan pagkatapos kong sabihin kay Miguel. Paano siya naglakas loob? Ibig niyang magwala. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob nitong sabihin iyon sa kanya. Hinahamon ba siya nito? Akala niya ay may nangyari sila 2 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 2 araw na sumpa. 2 araw na yumanig sa kanya at palaging nagpapaisip sa kanya tungkol sa kanya. Pero iniwan siya nito. Nagpatuloy ang buhay. Nagbago ang buhay niya nang magkasakit ang kanyang ina. Dumating si Miguel. Ang lahat ay pawang nakaraan na lang. Pero ngayon, heto siya na tila tinatakot siya. Nakakagalit ang lalaking ito. Sige, sabi mo sa kanya. Kung gagawin mo, sasabihin ko kay Candice. Tumawa siya.
Bigla niyang naalala na sinabi niya noon na ang tawa nito ay musika sa tenga niya. Ang amoy niya ay pumuno sa kanyang pandama. Pareho pa rin ang amoy niya, siguro pareho pa rin ang pabango na ginagamit niya. Pero kailangan niyang isipin na walang puwang ang nostalhiya sa mga sandaling iyon. Sige, gawin mo. Maiintindihan niya. Makinig ka, hindi ko sasabihin kay Miguel. Alam kong maiipit ka kapag nagkataon. Hindi ko gustong mangyari iyon. Naglandas ang daliri nito sa kanyang pisngi. May nadama siyang kung anong kiliti sa gulugod niya, nanayo ang mga balahibo niya. Kailangan na talaga niyang makaalis. Malakas ang kutob niyang sa hindi maganda mauwi ang sagutan na iyon. Natawa siya ng bahagya. Kinilabutan ka, ha? Sagot na iyan sa tanong ko. Miss mo ako, Serena, grabe. Hulaan mo. Miss din kita. Napasinghap siya nang bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Nilapat niya ang mga kamay sa balikat nito para itulak, pero hindi na niya nagawang kumilos pa. Tama siya. Grabe niyang nami-miss siya. Miss niya ang halik nito. Parang kailan lang, banal pa rin, kahanga-hanga pa rin. Sana tulungan siya ng langit. Sa susunod na kabanata, masusubok ang katatagan ni Serena at sa harap ng kanilang mga damdamin at mga lihim na unti-unting nabubunyag. Makikita rin natin kung paano haharapin ni Miguel at Candice ang mga pagsubok sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin,